praises belongs to Him. Amen. Thank you, Lord. You are an awesome God and a great God. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Come on! Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Hallelujah. Surely He's a great God. Come on, church, let's say, great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Come on! Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Hallelujah, He's a great God. Amen. Once again to sing this. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Hallelujah. He's a great God. Thank you, Jesus. Come on, church, let's not stop worshiping Him. We won't stop till the whole world knows it. We won't stop till the whole world knows it. We won't stop till the whole world knows that you're a great God. Great God. Come on, let's sing. We won't stop till the whole world knows it. We won't stop till the whole world knows it. We won't stop till the whole world knows that you're a great God. Great. Come on, with your loved ones. We won't stop till the whole world knows it. We won't stop till the whole world knows it. We won't stop till the whole world knows that you're a great God. Come on, once again. We won't stop till the whole world knows it. We won't stop till the whole world knows it. We won't stop till the whole world knows that you're a great God. Great God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Glory, glory, hallelujah. Glory
Hallelujah. Hallelujah. Truly you are a great God. All the praises belongs to you, Lord. Truly you are worthy to be praised. Oh, we glorify your name. Let's magnify the presence of the King. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you. Thank you, Jesus. We know your presence is here. Your power is here. Hallelujah. And we will give, Lord, our best praises, our best worship, as if this is the last, Lord. Oh, we worship you. Oh, we bless your name. Come on, church, let's rest in His presence. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. When the oceans rise
oceans rise and thunders roar, I will soar with you. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Hallelujah. Oh, we will be still and know that you are our God, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, church. Let's worship Him. Oh, we bless your name, King Jesus. Hallelujah. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are. Come on, with your loud voice. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are. Come on, gawin mo ang panalangin ng awiting ito. Oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Come on! When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are. Come on, for the last time to sing. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are. And I will be still, and I will be still, know you are. I will be still, know that you are God. Know you are God. Oh, hallelujah. We will be still, Lord, in your presence. Oh, hallelujah. We thank you for your power, Lord. We thank you for your love. Oh, thank you, Jesus. Amen, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po. Amen, sa bawat isa. Welcome po ulit sa ating midweek service. Amen, also those people who are watching us live right now online. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Amen. So that's why our message for today
or for tonight is about pursuing love and the great commandment. Amen. That would be our message for tonight. So I just like you to open our Bibles and Matthew chapter 22, verse 36 to 38. Matthew chapter 22, verse 36 to 38. Yes. Sabi dito, Teacher, which is the great commandment in the law? Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first great commandment. In Luke chapter 10, verse 27, no? So he answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. There are 4 areas that are given on how we will able to show our love for God. Amen. Sabi doon, with all your heart, it means your emotional nature. Amen. With all your soul, it is your willingness. Amen. With all your strength, your physical nature, and with all your mind, intellectual nature. So meaning, it's the totality ng pagiging tao natin is to love God. Amen. The total person is to love God. That involves mind, emotion, will, and strength. Amen. Sabi ito, if we fail to love God in each of these particular areas ng ating mga buhay, we become unbalanced in our love towards God. And it shows in our relationship with the people God has put into our lives. Isn't it? When we somehow have this kind of problems in these certain areas, no, it shows on how we deal with relationships with other people. If you have problems with your emotion, it shows with other people. If you have problems with your mind, the way you see them, you have problems with your relationship with other people. When you have problems with all your strength, your physical nature, you also have problems with your relationship with other people. Sabi ka ni Tony Gonzaga doon sa kanyang conversation with her sister, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, whatever inside of your heart, it comes outside. If you have bitterness in your heart, whatever comes in your mouth shows bitterness. Although, we have this kind of initial reaction whenever we see things. Right? We have this kind of initial. Like for example, may nalaman ka na isang issue na napakinggan mo or nalaman mo. Whether you like it or not, there will be some initial reactions. Ay talaga ba? Bakit niya ginawa yun? Anong reason? Ba't nangyari? Mali yung ginawa niya. But there will be certain point in your life na when you calm yourself and come to the state of reflecting, you would realize na you see that person more doon sa ginawa niya rather than you will see the person more doon sa ginawa niya. Amen? Personally po, isa po sa mga natutunan ko over the years, no? Alam niyo yung Lord, pinoproseso niya tayo, no? Kasi alam naman natin paano in-express ng Lord. Nung una talaga dati kapag sinabi, uy, si ganito, ganyan siya. Hoy, talaga ba? Iwas ako eh. Iwas ako kagad eh. Galit ako kagad eh. Mga niyo pala, blah, 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 blah. Dati pumakanta ako. Kasi, I'm very select. Kaya nga ako, lumaki ako ng I grew up na wala akong group of friends eh. Kasi ayokong nai-influensyahan ako ng di maganda. I'm very careful in selecting friends. High school ako, college ako, wala akong grupong sinasamahan, kahit kanino pwede akong sumama. Kasi nga, takot akong ma-enclose isang relationship. Tapos, di ba, kapag kaaway ng isa, dapat kaaway mo din. Hanggang ngayon, no, wala akong group of friends, wala akong gustong, siguro si Jera lang talaga, yung pinaka talagang nakasama ko, yung asawa ko lang talaga eh. Pero growing up, hindi ko po hinayaan na ma-influence kasi ayoko yung ganun. I'm very careful in selecting friends. Pero as you grow up, as we grow and mature in the image and grace and knowledge of the Lord Jesus Christ, grace and knowledge of the Lord Jesus Christ, you will be realized na
once this person did something wrong, that person is liable to the consequences. It's not you. It's not you. Although you have this kind of initial reaction, what you did is wrong. But at the end of the day, when you reflect, no, you will see that person more. Makikita mo nakikita mo ngayon yung ano niya, yung ano yung maganda sa kanya, rather than sa kung ano yung mali sa kanya. Can you hear an amen? That's how we establish our relationship with other people. Whenever someone committed a mistake, which is, experience talaga namin siya. That's where the grace of God works on how you see people, on how you approach them. Kapatid, we are still here in the earthly suit. Whether we like it or not, we are prone to commit mistakes. And whenever we operate these 4 areas, love the Lord your God with all your heart, strength, mind, and will, that involves the totality of you as a person. To love that person in spite of what he did or what she did. You will see, still be gracious to that person at the end of the day. Amen. Yung respeto nandun pa din. Hindi man bilang kaibigan, but bilang tao. Of course, we have this kind of people na tinuturo natin kaibigan. Tama ho ba? Kung saan tayo mas komportable. But doesn't mean na hindi mo siya kaibigan, you will not give the due respect that that person should receive at the end of the day. Ako personally, when I am working, I have this certain people that I am comfortable with sharing. Komportable ako mag-share sa kanila. But it doesn't mean na hindi ko kailangan kausapin yung iba. No. Hindi ko ililimit yung sarili ko doon. Amen? Tayo po huwag natin paliitin yung mga mundo natin. Whenever we hear issues in our lives, sige nito, ganyan, okay. You have big comment ka, may personal opinion ka, may personal stand ka, pero huwag mong paliitin yung mundo mo. It doesn't mean na yun ang narinig mo, yun talaga siya. It doesn't mean ito yung ginawa niya, yun talaga siya. Kapatid, sa lahat ng tao nangyayari yun, nagkataon na sa kanya lang nangyari. If talagang naiintindihan natin yung biyaya ng Lord. Amen? That's what I have learned from the past years na, okay, may kamaling kapatid. Mali yung gawa na. Of course, di ko to-tolerate yun. Di ko sinasabing tama. Amen? Di ko sinasabi yung stuyo. Di ko sinasabing tama yung ginawa mo. Sabi ko sa'yo, mali yung ginawa mo. But at the end of the day, no matter na ibigay mo yung correction, at the end of the day, ano yung dapat susunod? Pagmamahal. Sopan me. No matter how, ano yun? Kasi ganoon ng Lord eh. Amen? Hanggat nandito tayo sa mundo, may chance tayong magbago. Hindi po abuse of grace yun. Ang abuse of grace, yung continuous kang nagkakasala eh. That is abuse of grace eh. But yung grace and mercy ng Lord, kung paano mo i-approach, paano mo pakiusapan, paano mo kausapin yung isang tao, despite kung anong ginawa niya. Nagkataon po na yan yung weakness na eh. Amen. Gossiping, lust of the flesh. Ano pa? Lying, ano pa? Anger. Di ba? Common. Nagkataon na yun yung weakness na. O in spite and despite of, wala po kaya tamo mabiyaya Kenny, malang matagang Kenny eh. Amen? Nung tayo, hindi natin ito tolerate yung ugali ng bawat isa, hindi natin iintindihin yung ugali mo. Maluwa tayo ng ala Kenny. Am I making sense? If we are always putting ourselves in the situation of other people, napaka-irresponsible niya, hindi siya pupunta ng midweek service, hindi siya pupunta ng Kingdom Invasion, tapos tumatayo siya sa harapan. If that would be the case, walang matitira dito. That's why Jesus said, I am the vine and you are the branches. We are connected through the true vine. May kapampanga, true vine.
We are connected to the true vine. Si Jesus, siya yung pinakaulo eh. So whenever we are rooted to Jesus, ano mapuflow kay Jesus, dapat yun din yung nagpo-flow sa atin. Amen? Nakukuha po natin. Sabi niya, for example, if you love God with the strength of mind and the weakness of emotion, you will become an intellectualist and a legalist in your approach to God and others. Pag nag-excel ka, more of with your strength and your weakness is your mind, masyado kang, or intellectual, ang strength mo is mind at weakness mong emotion, lahat ng mga gagawin mo, masyado kang legalistic. Mali yan ah. Di ba sabi sa Bible, bawal magano? Yung pong more on malabatas. More on rules-based. Kapag sinabing legalistic, masyado kang idealistic. Ang Kristiyano dapat hindi, dapat ganyan ng attitude. Dapat, hindi pwede yung palakpak mo. Hindi ka pwedeng sumisigaw. Dapat nakikita sa'yo na Kristiyano ka. Pero pati pag palakpak, pinapakialaman mo. And these people who excel in mind, not in their emotion, what they do is, they are legalistic. Meaning, mali yan. Ay, mali ni. They are no longer worshipers but spectator inside the church. When a person excel with emotion and weakness is the mind, they become sentimentalists in religion. So lahat ng ginagawa nila is governed by feelings which will be expressed in excess of affection or sentiment. Ito naman masyado kang liberal. Ali, kasi kaya niya agawa ito kasi yung kasalanan gina-justify mo. Kasi masyadong emotionally attached. Amen? Ito, mind you people. Alisin natin yung familiarity inside the church. Because sometimes we are emotionally attached, especially sa mga kabataan. Because we are emotionally attached sa mga kaibigan natin, minsan nakakalimutan natin silang i-correct kahit mali yung ginagawa nila. Hindi kasi kaibigan ko siya eh. Yung nangingibabaw yung forgiveness ko kasi kaibigan. Huy! Kapatid, tandaan mo to. Kristiyano ka. May responsibilidad kang i-correct yung kapwa mo Kristiyano pag nakita mo mali yung ginagawa niya. Pero ang sabi ni Paul, correct them with love. Correct them with love. No, wag naman yung parang legalistic. Kapag ibig sabihin, when you are too much liberalist, kasi sabi ni David Hernandez, may dalawang, kapag ang Kristiyano masyadong legalist, both of them are legalistic are spirit of witchcraft. Manipulation. Manipulative spirit. Liberalist naman, abuse of grace. Kapag sinabing legalistic, it's gospel of good works. You have to do this, you have to do it for you to be able to. Yung excessive, yung grace abuse gospel, you tolerate sin. Amen. Nung kakakit yung Elamag Church, sabihan nyo sila. Amen? The Bible says, Ezekiel, we are watchmen. We are Christians. We give warnings. Amen. Huwag kang mag-play safe. Dahil ayaw mong madamay, ayaw mong magalit sa iyong kapwa mo, play safe ka. Alam niyo po yung masyadong play safe, yung ayaw mag-take ng risk, sila yung di nag-grow. Most of the time. They don't want, alam mo kapatid, we are Christians. We are born to combat at times. May pagkakataon na kailangan natin magsalita, may pagkakataon na kailangan natin manahimik. Amen. O yung ba nandyan pa? So if you love Him with the strength of will and weakness of emotion, you will be a man of iron who is not very approachable. Masyado kang will and you have a weakness in emotion, ikaw yung taong hindi ka malapitan. Ako dati ganyan ako hindi ako malapitan eh. Pastor Jing, parang hindi siya approachable kasi hindi po siya kwela, hindi po siya na umiimik eh. Para pong pag tinignan niya ako, para po akong malulusaw eh. Kaya nga tayo binabago ng Lord eh. Amen?
Pero yung first timer, una niya ako makita, hindi niya ako lalapitan. Nang sabi ng isang youth sa akin, Pastor, nung una kitang nakilala, kala ko ano. Kasi nakikita ko yung aura mo, Ada. Nakikita doon yung kapangyarihan ko, para doon nagpa-flow sa akin na gano'n. Tapos pa daw sila tinutulak, palayo! Yung, nararamdaman daw nila yung nen. Gawa daw ang Goku. Sabi to, when we are loved with all our heart, strength of emotion, strength of will, physical strength, and the strength of mind, we'll be Christians who have balanced strength of character, who are truly loving God as He has commanded to us. Amen. Ngayon, tingnan natin, ano ba yung, when we say we are fulfilling the command to love God, sabi niya, love the Lord with all your heart. What does it really mean? For some people, the emotional side of love comes very easy. Their personality is such that it comes very natural, but for some us, this is not so easy. How is it that we love God emotionally? I believe, sabi dito, that it comes through a genuine appreciation for being forgiven, and then as we grow in the Lord, it becomes through worship and praise that we continually adore God. When we really appreciate that we have been forgiven, we could love the Lord with all our heart through the expression of worship and praise that we have in our lives. And because we love the Lord with all our heart, we appreciate that each and every one of us is forgiven. So yung alakang dahilan bantang rangaliwan niya masyado tamong kay rangaliwan po tutuman. Especially sa labas, no? Digdipin Ginoo. Grabing persecution. Alam niyo po, yung mga church na grabing ma-persecute. Kaya talaas si siyot lilipat la. Amen. Yung instead of tulungan yung kapatid, gagawan pa nila ng kasiraan. Oy, DA ka kasi ito ginawa mo Kapatid, pwede mong i-correct yung yung isang kapwa nating Kristiyano. No. Actually, as much as possible, dapat discreet Kasi may protocol yan. May tambing dadala kayong kongregasyon. Gusto ko lang po paalam sa inyong lahat na di po siya pwede tumayo kasi ito po yung ginawa niya. Hindi po siya nag-aatin na midweek service kaya hindi po siya pwedeng tumayo. Hindi. May proper protocol dyan. Halimbawa, kausapin mo muna. Say, sister, brother, ano po yung pinaka-reason ba't di ko po yata kayo napapansin nag-a-attend sa church? Hindi po kayo nagta-tithes. Sasabihin niyo yung dahilan. Ano po makiningan yan? So, diyan ako pong sige makanyan man po, sige po, you're under observation. Okay. Second attempt, ganito pa rin nangyari. Sister, pakadwa ng beses, at ako mag-attend sister, brother, ako mag-attend midweek service, ako mag-attend, ako mag-tithes. Kasi po sabi ko, very somehow questionable na yung ating posisyon kung ganyan po yung ginagawa natin. Sige po. Third attempt, ganun pa din. Then, personal, discreet, dapat ito yung papabalo. Burin, balo po ito na, burin na lang, burin ng isipan. Ngayon, kapag dumating na sa leadership, nagtanong ang mga leader, bakit po sige ito po yung nangyari, ito po yung naging evaluation. Ngayon, ang magsasabi nun si pastor, hindi yung leader. Kaya po, ito po yung nangyari, kaya po ito po yung naging decision natin, kasi po of course, we have protocols to follow in the leadership. So, kailangan natin siya nun. So, ito po, kinausap ko po siya personally. So, ito po nag-under observation po siya. Ito po yung ginawa natin mahakbang. Hindi yung pulpit one Ikaya po mag-church Kaya, uy, may ganyan. Hindi. May ganyan dyan. Tinako mag-attend pa yun. May ganun. Sapa? Let's say, gusto ko lang po ipalam si Charles Coronel po is hindi na po siya pwedeng tumayo sa harapan kasi palagi po siyang late. Hindi mo pwedeng gawin yun. Amen. To adore means to worship or honor as deity or as divine, to regard with reverent admiration and devotion, to be extremely fond of. Ano nangyari dito? Example, yung sinful woman in Luke 7:36-48, sabi to, and behold, a woman in the city who was sinner, when she knew that Jesus
sat at a table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil, and stood at his feet behind him, weeping, and she began to wash his feet with her tears, and wiped them with the hair of her head, and she kissed his feet, and anointed them with the fragrant oil. Verse 38 shows a real remorse and godly sorrow for her sins. It also shows a deep humility and contrition of heart, which results in humble service towards God. Amen? You know, when you love the Lord with all your heart, it is the appreciation that God loves you, and His grace and mercy is given unto you, and you are forgiven. Can you hear an amen? Tindig pa natin minsan yung mga para sa iyo. No? May mga pagkakataon na minsan dito na iwasan naging ganito tayo. Hindi may matindi, post me pa. Alam niyo po personally ako wala na akong social media. Messenger lang gumagana sa akin ngayon. Then pag uwi ko, ibulinggit ang aking inaasikaso. Yung baby, yung Levi time. Levi time. Ang active lang sa amin ni Jera most of the time is Messenger, Instagram. Facebook, sobrang talang na lang. Tapos meron bago ngayon sa Facebook yung mga notes. Yung note, pwede kang sa Messenger, nasa-stress ako sa mga nababasa ko. Yung Messenger note, yung bigla sa, di ba, sa chat, makita mo, meron parang nakabilog na ganon. Mabalo nung maramdam yan, yung pagdalanan, or totoo man, mas-stress ko. Kaya ginagawa ko minsan, minsan nakukonsensya siya, ginagawa ko sa mga estudyante ko, di ko sila nire-replyan. Kasi nga, ayoko na babasa yung mga notes, stress ako. Lalo na pag may alam ka, sa pinagdadaanan ng kapatid. Amen! Ila po mga kapatid, no? Makinig po tayo na mabuti. Practical advice. Do not use social media as your living diary. Kung ano yung problema mo, sa Lord mo iiyak. Huwag mong iiyak sa simpatsya ng tao sa'yo. Alam mo ba't nila pinapost yun? Kasi gusto nila makakuha ng simpatsya sa tao. Huwag makanyanyapin. Huwag totoo yan. Lahat ng lalaki, ganyan. Kaya minsan yung mga babae mo, may kulto Halimbawa po, no? Nag-post na yun. Post na status. Niloko niya ako. Go girl, kaya mo yan. Yung 300 comments, babae lahat yun eh. Di ba? No? At saka ito, no? Sorry for the word, ha? Ewan ko, no? Siguro ng mga di mo tayo Kristiyano. Yung mga di tayo Kristiyano, ganito. Yung kung dalawa lalaki, pag nag-usap sila, sigurado may solusyon yung problema. Hindi, pare, ganito yung gawin mo dyan. Pero yung mga hindi pa tayo Kristiyano, dalawang babae nag-usap, walang masusolve na problema yan. Aabot kayo ng Ilocos Sur sa kwento nyo. Nung hindi pa tayo Kristiyano, ganun tayo. Pero ngayon, dapat tayo ang source of peace, tayo ang source of love. Amen. Kaya hindi ba, binilin ko kaya kayo. Huwag niyong gagamitin ang RRF para pag-usapan ng buhay ng ibang tao. Palagi kong bilin sa inyo yan. Amen. Ito yung sinful woman. Binasag niya yung fragrant oil na mahal-mahal nun. Because she appreciates that she is forgiven by God and she knows that she is a sinner. She offered that as praise and worship to Jesus when he wiped in the feet of Jesus and wiped his hair, binigyan niya ng fragrant oil. Amen. Sabi na, how many of us find ourselves like the Pharisees in Christ's presence, aloof and disengaged while playing intellectual games with Him? As we seek to spend time in personal worship to Him, our hardest of heart will melt away. You know, if whenever we come to worship God, kahit gaano katigas ang puso mo, lalambot yan. Kaya nga yung unang turo, di ba, sa KRA, God's Fatherly Love. Still remember that?
God's Father love is appreciating, di ba, prodigal son. That recognize that you are a sinner, recognize that what you did is wrong, and the Father is very willing to accept you and love you. Amen. Second, love the Lord with all our soul. Loving the Lord with all of our soul represents our willingness to obey Him and follow Him in the things that He has purposed for our lives. Alam mo, maraming time na si David umiyak sa Panginoon for his soul to submit God. No? The soul includes all of the areas mentioned, the will, the emotion, and the intellect, but it definitely includes the aspect of our will when we talk about our soul. Willpower. In Psalms 42 verse 5 says, "Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance." Jesus talked about this area of loving Him on many occasions. He said, "If you love me, keep my commandments." This is a love coming forth from our will. When we talk about loving God, sabi ito, John 14:15-16 says, "If you love me, keep my commandments." Or sa ibang translation, "If you love me, you will obey my commandments." Sabi niya, "And I will pray the Father, and He will give you another helper, and that He may abide with you forever." When we talk about our will, we talk about the will, our obedience to God. To obey God. Amen. Kaya nga sa John 14:22 verse 23 says, si Judas, no? Hindi si Iscariote, said to Him, "Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world?" Jesus answered and said to him, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him." Kaya nga, di ba, example dito si Peter, loving God with all our soul helps us to be committed to His cause. Amen. Loving God with all our soul, being committed to Him, keeping His commandments. Ano ba yung utos ng Diyos? Ano ba yung pinapagawa ng Diyos? Ano ba yung kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin? Amen! Kaya nga meron po yung scripture dito, John 21 verse 15-17. "So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, 'Simon, son of Jonah, do you love me more than these?' He said to him, 'Yes. You know that I love you.' He said to him, 'Feed my lambs.' He said to him, again a second time, 'Simon, son of Jonah, do you love me?' He said to him, 'Yes, Lord. You know that I love you.' He said to him, 'Tend my sheep.' He said to him third time, 'Simon, son of John, do you love me?' Peter was grieved because he said to him the third time, 'Do you love me?' And he said to him, 'Lord, you know all things. You know that I love you.' Then he said to him, 'Feed my sheep.'" Actually, sabi ito, Peter, may tatlong utos ng Lord dito. This is Simon Peter, who Jesus is speaking. Sabi ito, sabi niya, "Peter, feed my sheep, tend my sheep." Actually, sa ibang translation, love my sheep. This is being committed to the cause. What is the cause? Proclaim the gospel. Being committed to what God has instructed to each and every one of us. Amen. That is with all our soul, with all our will, our willingness to obey God at all times. Di ba meron tayong ganito, "I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise forever." Di ba? We are committed. Amen. Pero ilan ba sa atin yung sumusunod dyan? Ilan sa atin yung nagtatrabaho? Ilan sa atin yung humahayo? Ilan sa atin yung nagpapagamit? So, evaluate mo yung sarili mo. Those people who watch online, we're too busy so much. We are so much busy on what we do. Kuya Bay, nandyan pa. Next, we love the Lord with all of our mind. To love the Lord with all our minds, it has to do with our intellect.
We must have a love for God's Word. Because it is through His Word that our minds or our intellect is renewed. Amen? Isa sa mga reason ba't nagbabago yung mindset mo dahil sa nababasa mo sa salita ng Diyos. Baluyo po, ratang emag bayo isip, ila po rin emamasang Bible. Kasi kung babasa mo yung salita na ng Ginoo, magbayo ka isip. Because you learn. At kapag nagbago ang isip mo, magbabago habits mo. Tama? Bakit? Bakit wala kang umiinom na hindi ka rin yung pinigil mo? Yun yung sabi ng salita ng Diyos eh. Amen? Bakit namin hindi ka nagtatimes ngayon? Nagtatimes ka na. Bakit? Yun ang sabi ng salita ng Diyos eh. Amen? Bakit dati you're easy to be angry sa mga bagay? Yun yung sabi ng at ngayon nagbago ka. Kasi yun yung sabi ng salita ng Diyos eh. Alam niyo po, your commitment to God defines on how you read your Bible. Real talk. Shung, 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 shung. Again, your commitment to God defines on how you often read God's Word. Kung gaano kataas yung intensity ng commitment mo sa Lord, ganun din kadalas ka magbasa ng salita ng Diyos. If may problema ka sa commitment mo ngayon, may problema ka sa commitment mo sa pagbabasa ng Bible. Dahil kahit kailan, wala akong nakita nagbabasa ng Bible tapos di siya committed. Amen. Therefore, if you're not committed, if you have flaws with your commitment, you have flaws in reading the Bible. That's why when your leader asks you to pray, you don't even know how to pray. Tatakot kayo. Amen. Pastora, tatakot ko. Pastori ka namin. Why? Because you don't know what, you don't even know God's Word. Ano sasabihin mo? Ang Lord, pag nananalangin tayo, gusto niyang marinig yung sinabi niya. Di nyo napansin, when people pray here, they quoted scriptures because that's what God wants. He wants to hear what He said. Kaya rin nga liwa, 15 years na lang Kristiyano, in prayer the life, 1 minute. Bakit? Kasi wala silang alam sa salita ng Diyos. They can get easily discouraged of certain things that happens in their life. Why? Because they don't read God's Word. Amen. If you want, gusto nyo maging matapang? Gusto natin? Maging bold lalo? Read God's Word. Gusto mong lalo kang mahalin? Read God's Word. Amen. Gusto mong makahanap ng partner? Read God's Word. Totoo to. Huwag mong hanapin. Amen? Yung pong magiging partner natin sa pagdating ng panahon, hindi po hinahanap yan, binibigay ng Diyos yan. Amen? Ikuha tayo po. Ito to remind you. Marriage is only for commitment ready. Ngayon, if you're not committed, hindi ka pwede mag-asawa. Commitment ready. Both. Hindi pwedeng isa lang. Marriage is only for people who are commitment ready. You're ready for commitment. If hindi ka ready sa commitment, hindi ka ready sa responsibility. Kaya kapag isa lang yung ready, well, because what the Bible says, two become one. So kailangan, you always come up with one. You're one. Amen? Ito po, ngayon makaka-relate na ako. Kasama na ako Makaka-relate na ako dito. Di ba? Ini po, mga may asawa. Kapintasan ko, kapintasan ng asawa ko. Kapintasan ng asawa ko, kapintasan ko. Di ba? Kasi you are one na.
Amen? Kaya nga, since, bakit describe tayo as bride? Ang church. Kasi we are reflection ng Diyos. So kapag may problema sa atin, anong tingin sa Diyos? Alam niyo bakit ang Diyos hindi pininiwalaan? Kasi hindi nakikita sa atin. Mag-church ko. Although don't you ka church, but yung reflection ng Diyos sa'yo ay hindi nakikita. Alam niyo, minsan hindi sila niniwala. Alam nila ang Diyos, kilala ng Diyos. Hindi lang sila makapaniwala kasi hindi nakikita sa'yo. Amen? That's why the Bible, the parable of the 10 virgins, God was described as a groom. Sino ang bride? Ang church. Kaya darating ang pagkakataon, darating ang groom, susundin ng bride. Kaya nga, di ba, when they joined, we are reflection. Sinasabi natin, Genesis 1:26, we are created in the image and likeness of God, but we don't function based in His image. We don't function as His reflection. Same as His reflection. Can I hear an amen? Alam niyo po, may opinion tayo sa lahat ng bagay. May maka-BBM dito, may hindi. Ito nakakatakot to. Nag-aaway yung Duterte, nag-aaway yung BBM. Stress karelo, panalangin talo. Diyos ko po. How sure are you yung narinig mo? Totoo. Unang-una, di naman salita ng Diyos yun. Ito po, hindi lahat na nakikinapapanood sa YouTube. Totoo, no? Ako like, for example, sabi lang magkakabagyo daw, ganito, ganyan. Hanggang din nilalabas ang GMA, yun, hindi ako naniniwala. Uting ka nung kaya. Kaya itang miga lang sa rapture, September, na stress ko. Who do you think you are to predict when would be the rapture? Unang-una, hindi siya scriptural. Bible says, even the Son doesn't know. But ano sinasabi ng Bible? Be ready. Hello? 90s pa, malapit na eh. Sasabihan da, 90s pa, ako mapapanganak. Ma'am, di ba? 1990s pa. Sabi, pag pasok ng 21st century, darating na ang Lord. May anak na ako. Wala pa si Lord. Ano sinasabi ng Bible? Hindi mo alam. Pero nagkaka-ideya ka sa mga nangyayari. Amen? Ako kahit sabi mo i-project ko, hindi ko ipo-project. Kasi sabi ng Bible, walang nakakaalam eh. Eh di kapag nagka-project di alam mo. Amen? Eh may po-project, may balo. Alam niyo po kahit sino pang propeta yung magsalita nun, hindi ako maniniwala. Bakit? Sabi ng Bible, walang may alam. Eh kung di ka nagbabasa ng Bible, di magiging mababalisa ka, no? Haro, malapit dito ang Lord, samasan ko ng biya ko. So, inayos mo ang buhay mo, hindi dahil sa pagmamahal mo sa Lord, inayos mo ang buhay mo kasi takot ka maiwan sa rapture. Hindi mo niloloko yung sarili mo, tapos hindi nangyari. Ay, hindi pala yan. Sige, back to normal tayo. Amen. Nakaka-relate po tayo. The Bible says, anytime. In the twinkling of an eye. Ano sinasabi niyan? I am coming soon. Ang sinasabi ng Bible, maghanda. Kailangan kong, sa parable 10 virgins, may baon kong extra oil. Am I right? Amen? The Bible says, no one knows. That's why kung merong
Ako minsan namimili din ako. The Lord spoke to me. The Lord showed Himself to me. Nakausap ko yung Lord kagabi. Ito yung sabi niya sa akin. The Lord show Himself to me. Hindi ko po kine-question yun, no? Ang ina-question yung validity. Bakit alam niyo po ngayon, walang masyadong propeta? Kaya mapansinan, ang sabi ng Bible, there will be false prophets. Alam niyo po yung nangyari sa Lakewood Church? Nagkaroon po ng incident ng shooting. Barilan sa loob ng Lakewood Church. Sa church mo ni Pastor Joel Austin. So we have to pray for them. They're still part of the body of Christ. Nagkaroon po ng shooting. Meron pong tinamaan na bata. Nakita ko po yun sa podcast ni David Hernandez. And they are praying for Lakewood Church. Alam niyo po, in spite and despite of the differences, at the end of the day, they're still part of the body of Christ. Amen. Read your Bible. Amen. Sabi ito, to love Jesus and His Word is also to hate those things that destroy His love. Amen. Romans chapter 12 verse 9, let love be without hypocrisy, abhor what is evil, cling to what is good. We are to abhor that which is evil because it is a sin and evil that will cause our hearts to grow cold. That's why when you read the Word, you aware what is sin, what is not. Baluming king ginu, baluming aliking ginu. Naning kay ginu. Diba? Akbo. Akbo. Diba? Bakit nagkaroon na asyo sa malaki na sino? Amen. Ngayon ko lang pa marirealize yung pagmamahal ng Lord. Patayin ba na naman? Alam niyo ba yung birthday celebration ni Levi? Sabado de Gloria. Amen. March 30. Ulitin ka. So bakit? Tapos ito pa yung paniniwala. Mahina daw ang puwersa kapag Biyernes Santo. Kasi patay daw yung Diyos. Yun naman. Di ba? Mahina daw ang puwersa ng malakas ang puwersa ng kadiliman kasi patay. Ayun yun naman. Kapila niya pa meti, Lord, kining konteksto ngayon niya. Kung di mo alam ang salita ng Lord. Those who fell into temptation are those people who doesn't know God's word. Amen. Next in line, love the Lord with all of our strength. God also wants us to love with Him with our bodies. This means that we dedicate the strength of our bodies for Him to His cause and purpose. Romans 12:1 says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Offer your strength to God with your service to God. Kaya nga, di ba, sabi doon, hanggat ang lahat ng may hininga sa iyo ay magpupuri. Amen? As long as I'm breathing, I got the reason to praise. Hanggat humihinga ka, hanggat may lakas ka. Amen. Alaya po yung expiration date pa maglingkod kang Lord, ne? Alaya pong retirement. Tapos na kami dyan. Kayo naman. Since when? That's not even in the scriptures. Ang nangyayari po sa atin kapag tumatanda tayo, nag-iiba yung pinapagawa ni Lord. But it doesn't mean magre-retired ka. Ito, my personal evaluation. When I was single, when I was still, wala pa akong anak, wala pa akong asawa.
Kasi talagang buong kalakasan mo talaga binibigay mo sa gawain ng Lord eh. Especially nung pandemic. Talaga namang, ayan, alam niyo yan. Nung wala pa akong asawa, tapos talagang buong lakas binibigay mo. Hindi ko po gina-justify yung sarili ko pinapakita ko lang sa inyo. Pero nung habang tumatanda tayo, nag-iiba ngayon yung nagiging context. Most of the time nga, personally, ako mas naging komportable ako mag-Christian sa mga elders. Kasi nandun na ako dun sa, alam yun, sa konteksto nila. Kasi, ngayon, yung mga bata kabataan, hindi ko na sila mag-gets. Ako yung ibig ko sabihin. No? Although, I mean, yung context natin, dahil tumatanda tayo ngayon, kasi tapos na yung season ng pagiging kabataan namin. Amen. Ngayon, mas naiintindihan mo yun, yung mga parent. Kasi parent ka na. Amen. May pagkakataon na yung mga kabataan may joke-joke sila. Di ko ma-gets. Abudlakakan yan. Yung nag-attend ako ng dibu, kakanyan lang kakanyan. Nung panahon namin, wala naman TikTok. Uso na panahon namin, computer shop. Diba? Ngayon, tapos na yung season ng mga computer shop. Ano na? Kasi nasa bahay na lahat eh. Right? Smartphones. Yung mga cellphone natin noon ng mga 3315. Kapag nabagsak, nagiging 4. Yung nahihiwala yung dalawang housing, yung keypad, tsaka yung battery. Diba? Yung 3315 na kahit daanan ng L300, di masisira. Yung pinahihulog mo sa second floor, pagbagsak mo, gumagana pa rin, di ba? Yung kapag kahit makipag-away, kahit jackson ganyan, no? Yung kaya mong, kabisado mo yung keypad, yung makanano may... Di ba? Kasi iba na yung konteksto ngayon. So meaning, whenever we grow old, nag-iiba yung pinapagawa ng Lord base dun sa ano yung kaya mong gawin. Amen. Patarakan tayo praise and worship na kamukha nung ginagawa ni JC, Tita Son. Kung kabataan siya, yes, pwede. Pero of course, may certain limits. At yung anong meron siya ngayon, yun yung i-offer niya. Tama? Mga kabataan, kung anong kaya nyong gawin, ibigay nyo sa Lord. What you can offer. Because what you can do right now is not yet your highest potential. You have to make sure na sulitin nyo yung pagiging kabataan ninyo. Dahil maraming Kristiyano, kung kalooban lang na maging bata sila, babalik sila sa kabataan nila para maibigay nila yung para sa Diyos. Tama po ba? Kaya nga yung mga na-born again ng 50, 60 sana daw, bata pa lang sila, na-born again na sila. Nakaka-relate? Di ba? Sana nung 16 ako, nung 13 ako, naging kabataan ako para maibigay ko para sa Lord yung pinakamainam para sa Kanya. Kaya hanggat kabataan, hanggat bata kayo, hanggat nandiyan kayo sa edad na malakas kayo, ibigay nyo yung para sa Lord. With all your strength. Amen. Yung lahat ng pwede nyong gawin, gawin nyo. Gawin natin para sa Lord, yung pinakamainam. Amen. Kayo ba nandyan pa? Lastly, the genuinely pursuing loving God involves loving Him in all of these areas. The mind, the emotion, the will, and our strength. This should be something we pursue with all of our hearts. Yung puso natin. Psalms 84 verse 1 to 2 says, "How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts. My soul longs, yes, even faints for the course of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God." When we fail to love God completely, we open ourselves up to deception, imbalance, deceit, and false motives, which is true. So, kapag nagkakaroon tayo iasa sa sarili namin sa Lord, parang nagfe-fail ako dun sa will, Lord, nagfe-fail ako dun sa heart, nagfe-fail ako dun sa mind. Check your commitment to God.
Check yourselves. You have to assess yourselves, kapatid. Alam mo kapatid, every single day, it's important that we assess ourselves. Na-transform ba tayo for glory to glory or hindi na wala, hindi tayo nababago every single day. May, alam niyo po, no, may mga pagkakataon na nagbabakrid ako dun sa mga convo, mga past conversations sa mga group chat dati. Minsan na-browse ko lang, sabi ko, ang sama-sama ako pala dati. Na-realize ko yun na sabi ko, grabe pala ako magsalita 5 years ago. Ganito pala ako magsalita. Sabi ko, kung ako may na-offend ako sa mga sinasabi ko. Ako mismo nasaktan ako sa mga sinabi ko. Sabi ko, grabe pala ako nun, sabi ko. Buti na lang. Amen? You know, it's also important that God connects us with the right people. No? Alam niyo po, just to, before I end this, you know, ang pinaka-social life ko is school and church. There's no such thing as barkada or friends. It's just the church. It's just, for me, my parang pinaka-barakada ko yung leaders. Kasi I spend most of my time with you. Amen? I spend most of the time with you. I would rather na kayo yung kasama ko kaysa sa ibang tao. Kasi kayo yung pinaka-nakasama. And then I just realized that, sabi ko, Lord, thank you for connecting me with these people. With these people na, alam mo yun, yung matututo tayo na we should know how to, yung temperance, patience, no? Sa mga kabataan, connecting with the right people is so important. It's because when you really love God, God will also do His part, connect us with the right people. At yung mga tamang tao na yun na i-connect sa yun yung isa sa mga dahilan ba't ka magbabago at magta-transform ka. Alam, totoo po ba yun? Yes, gagamitin ng Lord yung iba't ibang tao na connect sa'yo. Tama po ba? Diba? Nabago tayo. Kahit na sabi mong Kristiyano tayo dati, iba tayo ngayon. Amen! Nag-iba tayo ngayon. Tama po ba? Because we have been connected with the right people. Even yung mga pastor natin, nagmamature yan kapag nakokonekta sila sa ibang tao. Yung nagiging channel na ginagamit ng Lord to grow. Amen? Alam niyo ba nga, even yung mga pastor ninyo, meron silang mga connections. Kani sila kumokonekta. Kasi, kami, yung mga pastor po, kailangan din silang makatanggap. Kaya minsan nagkakaroon ng parang, kasi kailangan mo rin tumanggap. You also need to receive. This is what the Lord wants. Do not stop growing. Do not stop growing. Do not stop. Amen? Kung sabihin po ninyo na hindi po kayo nag-grow dito, I don't think so. I don't think so. Look your life 2 years ago. Look your lives 2 years ago. How's your life? Sa mga nangyari sa buhay natin. Mga nanatayayagwini. Amen. At natutuwa tayo na nai-establish yung mga buhay natin sa Lord. Hindi po yung hindi lang yung temporal. Nai-establish yung buhay natin sa Lord. Amen? Let's review. Love the Lord with all your heart. It is appreciating the forgiveness of God. With all your mind, your intellect, God's word. With all your will, with all your soul. This is your will, your commitment to God. And with all your strength, what you have got for His cause. Amen. Sige, tumayo tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Father, in the name of Jesus, we thank you for your word today. That really, our God, we appreciate on how we pursue love as one of your greatest commandments, Lord God, to love you with all your heart, with all our hearts, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. It is because we know, God, that you have this. It's our responsibility to love you, God, more and more. And the more we keep your word, God, the more we show our love to you. Panginoon, salamat, Panginoon, sa pagmamahal na binungos mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. And Lord, as what you've done for us, your agape love for us, O God, yung pagmamahal na ibinuhos mo sa krus ng Kalbaryo, kaya kami ngayon, Panginoon, ay nagkaroon ng tamang relasyon sa iyo. Nagkaroon kami ng tamang connection sa iyo, Panginoon. At kung yung pagmamahal na naranasan namin sa iyo, Panginoon, ay magkakaroon ng manifestation sa ibang tao. Maraming salamat, Panginoon, for making our body as your temple, in which, God, it shows and manifests your reflection of your love towards others, O God. Lord, we are here to proclaim your gospel. We are here to proclaim your love for us. Maraming salamat, Panginoon. We give back to you the glory and honor and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. You're all blessed. God of wonders, the rock of my salvation.